Kamakailan lang ay ipinahayag ni Kirk Cameron, isang kilalang artista at evangelist, ang kanyang pagbabago ng paninindigan pagdating sa katuruan tungkol sa impyerno. Kung inyong matatandaan, si Cameron ang bida sa mga pelikulang Fireproof at Left Behind. Hindi na daw naniniwala si Cameron sa tinatawag na eternal conscious torment. Ang eternal conscious torment ay ang katuruan na habang panahon na paparusahan sa apoy ng impyerno ang mga hindi mananampalataya. Itinuturo din na may malay sila o conscious habang nagdurusa sa naturang kaparusahan. Ngunit tinuligsa nga ni Cameron ang katuruang ito. Tama ba si Cameron na ginagawa ng eternal conscious torment na malupit at hindi mahabagin ang Diyos? Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol dito? Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Sa kanyang podcast na may over 218,000 subscribers sa YouTube, ipinahayag ni Kirk Cameron na kalupitan daw ang katuruan ng eternal conscious torment. Salungat daw ito sa katotohanan ng kahabagan ng Diyos. Ayon kay Cameron, I don't want to believe in conscious eternal torment for anybody, no matter how wicked they are. If the scriptures taught it, I would believe it, because this is the word of God. But if it doesn't teach that, we are severely misrepresenting the character of God. Ginagawa nga raw ng katuruan na ito na malupit ang Diyos. Ito pa nga raw ang dahilan kaya may mga ayaw maniwala sa Diyos. Kaya ayon kay Cameron, I would have joy in correcting somebody who says the reason that they're not a Christian is because of this merciless God who tortures people forever. And I could say that's not what the Bible teaches. Sinasalamin ni Cameron ang mga nagtatanong, why would a loving God send people to hell? Ayon sa theologian na si Dr. Adam Harwood, sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, according to this doctrine, the unsaved will be raised to life at the resurrection for judgment to experience eternal conscious torment in hell. Thus, hell is a place or state of eternal conscious torment for unsaved humans, demons, and Satan at the end of days. Ito ay ang katuruan na walang hanggan na paparusahan sa apoy ng impyerno ang mga hindi mananampalataya. Itinuturo din na may malay sila o conscious
habang sila ay nagdurusa sa naturang kaparusahan. Ngunit ayon kay Cameron, eternal judgment or eternal punishment does not necessarily mean that we are being tormented and punished forever and every moment for eternity. It means that the punishment we deserve is irreversible. Irreversible. It's permanent. It's eternal. You're dead. You've been destroyed. You have perished. You're gone. And you're never coming back. Para sa kanya, ang ibig daw sabihin ng walang hanggang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya ay hindi walang katapusang pagdurusa na may malay. Lumalabas na naniniwala na si Cameron sa tinatawag na conditional immortality. Conditional immortality. Ano ang katuruan ng conditional immortality? Ayon sa theologian na si Harwood, conditional immortality refers to the view that the unsaved will be judged after death, be separated from God, then die a second death, being destroyed or annihilated rather than being granted immortality. This view is sometimes called annihilation, which refers to the destruction of the unsaved at the judgment. If God grants immortality only to the redeemed, then the unsaved who are raised for judgment will die a second time. Whether their judgment is active, God kills and destroys them, or passive, God permits them to die fully and forever. Lalabas na sa darating na paghuhukom, bubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga namatay. Sa mga nagtuturo ng eternal conscious torment, ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan, samantalang ang mga hindi mananampalataya ay magdurusa sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit para sa mga nagtuturo ng conditional immortality, ang mga mananampalataya lang ang mabubuhay ng walang hanggan, samantalang ang mga hindi mananampalataya ay muling mamamatay bilang kaparusahan sa kanila at hindi na sila mabubuhay magpakailanman. Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Eternal conscious torment ba o conditional immortality? Balikan muna natin ang itinuturo ng Biblia kung may impyerno nga o wala. May mga nagsasabi kasi, gawa-gawa lang ang impyerno para panakot sa mga tao. Yan ang isa sa mga pahayag bilang pagtuligsa laban sa katuruan ng impyerno. Totoo nga ba na gawa-gawa lang o imbento lang ng tao ang katuruang ito? Sa lumang tipan kasi, ginagamit ang salitang Hebreo na Sheol patungkol sa daigdig ng mga patay. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Sheol refers primarily to death and the abode of the dead, both godly and
ungodly. Subalit may mga nagtuturo na libingan lang ang impyerno. Halimbawa kasi, ganito ang mababasa natin sa 2 Samuel chapter 22 verse 6 sa King James Version. The sorrows of hell compassed me about. Dito mababasa natin ang salitang hell. Ganito naman ang mababasa natin sa New King James Version. The sorrows of Sheol surrounded me. Sa halip na hell, dito sa New King James Version, inilagay na ang salitang Hebreyo na Sheol. Transliterated na lang, hindi na translated. At ibinibigay na sa mga nag-i-interpret kung ano ang kanilang magiging pakahulugan. Basta, dito makikita natin, ang hell ay ang Sheol. Subalit, may mga pagkakataon na isinasalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Halimbawa, sa Genesis chapter 42, mababasa ang pagkakataon na ayaw pumayag ni Jacob na ipadala ang bunsong anak na si Benjamin sa Egypt. Nag-aalala kasi siya na may mangyaring masama sa kanyang anak, gaya ng kanyang inaakalang nangyari kay Joseph. Ganito ang sabi sa Genesis chapter 42 verse 38. Babasahin ko sa New American Standard Bible. If harm should befall him on the journey you are taking, then you will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. You will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. Babaunin niyo ang aking uban sa Sheol. Subalit, pagdating naman sa New King James Version, ganito naman ang pagkakasalin. You would bring down my gray hair with sorrow to the grave. Grave. Pansinin natin na dito, isinalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga, may mga nagsasabi na libingan lang ang impyerno. Tandaan natin na a word has meaning depending on its context. Depende sa pagkakagamit sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. A word has meaning depending on its context. Halimbawa, bukod sa binasa na nating verse sa Genesis chapter 42, kung saan makikita natin na libingan nga ang tinutukoy na Sheol, ganito din ang mababasa natin sa Psalm chapter 16 verse 10 sa New King James Version. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Pansinin natin na magkatapat o magkaparalel ang mga salitang Sheol at corruption. Tandaan natin na ginamit ni Apostle Peter ang verse na ito patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Ayon sa Acts chapter 2, verses 31 to 32, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David
tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Sa Griego kasi ang Sheol ay isinali na Hades. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Malinaw na libingan ang tinutukoy na Sheol sa Psalm chapter 16 verse 10 o Hades sa Acts chapter 2 verse 31. Makikita natin dito na may gamit nga ang salitang Sheol na patungkol sa libingan. Subalit, tandaan natin, a word has meaning depending on its context. Depende sa pagkakagamit sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Kaya hindi nangangahulugan na sa tuwing mababasa ang salitang Sheol sa Lumang Tipan o Hades sa Bagong Tipan, ay libingan na palagi ang tinutukoy nito. Halimbawa, lumalabas na hindi libingan, kundi daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay ang tinutukoy sa Isaiah chapter 14 verse 9. Ang Sheol sa ibaba ay kinilos upang salubungin ka sa iyong pagdating. Pinupukaw nito ang mga lilim upang batiin ka. Ang lahat ng mga pinuno ng lupa, itinatayo nito mula sa kanilang mga trono ang lahat na hari ng mga bansa. Ayon naman sa New Living Translation, in the place of the dead, in the place of the dead, there is excitement over your arrival. The spirits of world leaders and mighty kings long dead stand up to see you. Dito, isinali ng Sheol na place of the dead. Dagdag pa dito, may gamit ang Sheol na tumutukoy sa apoy ng impyerno. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verse 22, sapagkat may apoy na nag-aalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Sheol, at lalamunin ng lupa pati ang tubo nito at pag-aapuyin ang saligan ng mga bundok. Ganito ang pagkakasalin sa New King James Version. For a fire is kindled in my anger and shall burn in the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. Dito akma na isalin na hell ang Sheol dahil nga patungkol sa paghuhukom ang konteksto ng verse. Totoo na may gamit ang salitang Sheol na tumutukoy sa libingan. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon, libingan na agad ang dapat nating maging pakahulugan. Kasi nga, may mga pagkakataon na daigdig ng mga patay ang tinutukoy ng Sheol. At hindi sa lahat ng pagkakataon, impyerno ang tinutukoy nito patungkol sa daigdig ng mga patay. Pagdating kasi sa Lumang Tipan, hindi pa ganoon kadetalyado ang katuruan ng kabilang buhay. Ayon nga kay Dr. Jesse Johnson ng The Masters Seminary, the Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead
and this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead. Realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. Kaya mali na ipilit na palaging pareho ang kahulugan ng isang salita, lalo na kapag makikita naman na may iba't iba itong gamit. Kaya mali din na ipakahulugan na libingan lang ang impyerno. Nang isalin ang Hebrew Old Testament sa Griego, ilang daang taon bago ipinanganak ang Panginoong Hesus, ginamit ang salitang Griego na Hades upang isalin ang salitang Hebreo na Sheol. At pagdating sa bagong tipan, mapapansing mas nakatutok na ang salitang Hades sa dako ng pagdurusa kung saan napupunta ang mga hindi matuwid. Makikita ito sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Ayon sa Luke chapter 16, verses 22 to 23, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ng mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pansinin na hindi maaring ipakahulugan na libingan lang ang tinutukoy na Hades, sapagkat ang sabi nga, nagdurusa sa Hades ang mayaman. Tinawag pa nga ang Hades sa verse 28 na dakong ito ng pagdurusa. Dakong ito ng pagdurusa. Makikita pa sa talinhaga na ang Hades ay lugar na may apoy. Ayon sa verse 24, nakiusap ang mayaman kay Abraham, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Pansinin din natin na ang katapat o kaparalel ng Hades ay ang tinatawag na kandungan ni Abraham o piling ni Abraham. Ito ay ang tinatawag na paraiso. Ayon pa kay Dr. Johnson, Hades, Sheol refer to the same place, but there is a noticeable difference in the way the Old Testament and the New Testament speak of Sheol or Hades. The Old Testament speaks of Sheol inclusively, and even the righteous dead descend there. The New Testament emphasis on Hades is a place of suffering and judgment. Makikita natin na bagamat may pakahulugan ng salitang Sheol na libingan sa lumang tipan at sa ibang pagkakataon ay impyerno, pagdating sa bagong tipan, hindi na taglay ng salitang Hades ang libingan. Ito ay tumutukoy na lang sa lugar ng pagdurusa sa apoy. Subalit kapansin-pansin na may isa pang ginagamit na salita sa bagong tipan patungkol sa impyerno. Ito ay ang salitang Gehenna. Gehenna. Ayon kay Dr. Johnson, Gehenna is the New Testament name for a valley outside of Jerusalem.
In the Old Testament, that valley was called the Valley of Hinnom, and it is where the Israelites sacrificed their children to the pagan god Molech. By the time of Christ, that name was pronounced Gehenna, and it is said to be the place where trash and dead animals were burned. It was perpetually on fire, and thus Jesus uses it as an image of hell. Pagdating ng araw ng paghuhukom, iluluwa ng Hades ang mga patay na andoon at itatapon sila sa Gehenna. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 13 to 15, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang huling hantungan ng mga hindi matuwid o ng mga hindi mananampalataya. Ayon pa sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Gehenna is the standard term for hell in the New Testament. Related phrases include punishment of eternal fire, lake of fire, and judgment. Tandaan na ang mga hindi matuwid ay pupunta sa impyerno at tanging ang mga matuwid ang makakapiling ng Diyos. Ngunit ang problema, ayon sa Romans chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Kung gayon, lahat tayo nakatakda na magpunta sa impyerno. Paano tayo magiging matuwid? Ayon sa verses 21 to 22, subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak, kundi upang magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung blessing sa inyo, kung naging pagpapala sa inyo ang Expositors Edition, paki-like at paki-share ang aming mga episodes. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aming Expositors Edition YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell para wala po kayong ma-miss na episode ng Expositors Edition. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balik na po tayo sa ating talakayan. Ano uli ang katuruan ng eternal conscious torment?
Ayon sa theologian na si Harwood, according to this doctrine, the unsaved will be raised to life at the resurrection for judgment to experience eternal conscious torment in hell. Thus, hell is a place or state of eternal conscious torment for unsaved humans, demons, and Satan at the end of days. Ito nga ay ang katuruan na walang hanggan na kaparusahan sa apoy ng impyerno para sa mga hindi mananampalataya. At habang sila'y nagdurusa sa naturang kaparusahan, ay may malay sila. Kaya nga, eternal conscious torment. Ngunit ipinahayag na nga ni Cameron na hindi na siya naniniwala sa eternal conscious torment. Lumalabas na naniniwala na siya sa katuruan ng conditional immortality. Conditional immortality. Ano ang katuruan ito? Ayon sa theologian na si Harwood, conditional immortality refers to the view that the unsaved will be judged after death, be separated from God, then die a second death, being destroyed or annihilated rather than being granted immortality. This view is sometimes called annihilation, which refers to the destruction of the unsaved at the judgment. If God grants immortality only to the redeemed, then the unsaved who are raised for judgment will die a second time. Whether their judgment is active, God kills and destroys them, or passive, God permits them to die fully and forever. Para sa mga nagtuturo ng conditional immortality, ang mga mananampalataya lang ang mabubuhay ng walang hanggan. Samantalang, ang mga hindi mananampalataya ay muling mamamatay bilang kaparusahan sa kanila at hindi na sila kailanman mabubuhay. Ayon sa church history o kasaysayan, ang eternal conscious torment ang majority position noon pa man. Ayon nga kay Harwood, the weight of the Christian tradition in the Western Church favors eternal conscious torment. This perspective, represented by Augustine's writings, teaches that the unsaved, after being raised to life at the resurrection for judgment, will experience eternal conscious torment in hell. Conditional immortality, represented by the writings of Irenaeus, teaches that the unsaved will be judged after the resurrection, separated from God, then die a second death, destroyed or annihilated, rather than granted immortality. Though a minority position, conditional immortality is commonly affirmed in the Eastern Church, and its acceptance has been growing slowly among evangelicals since the end of the 20th century. Gusto ko lang linawin na bagamat naniniwala ako na mali ang conditional immortality, it is a serious error. Hindi dapat kaagad babansagan na heretic o mga hindi na mananampalataya ang mga naniniwala sa conditional immortality. Whether they affirm eternal conscious torment or conditional immortality, followers of Jesus
should be committed to declaring the risen and returning Christ as the only hope for rescue from the separation from and judgment by the holy, loving, and just God. Tandaan natin na ang isa sa mga arguments laban sa eternal conscious torment ay lumalabas daw na malupit at hindi mahabagin ang Diyos. Ngunit ang wag nating kakalimutan, hindi lang pag-ibig at habag ang mga katangian ng Diyos. God's attributes are not only love and mercy, kasama din ang katarungan at kabanalan sa kanyang mga katangian. His attributes also include justice and holiness. Ang sabi nga sa Psalm chapter 9, verses 7 to 8, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ngunit nakuupong hari magpakailanman ang Panginoon. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol at hinahatulan niyang may katarungan ang sanlibutan. At ang mga tao'y pantay-pantay niyang hinahatulan. Dito makikita natin, ang Diyos ay hukom ng katarungan, the God of justice. Kung inyong matatandaan, kinwestiyon nga ni Propeta Habakuk ang Diyos tungkol sa laganap na kasamaan sa Juda. Ayon sa Habakuk chapter 1, verses 2 to 4, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabilay, nagaganap ang pagkawasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya nababaluktot ang katarungan. Kapag namamayagpag ang mga masasama at mistulang hindi sila mananagot o nananagot sa kanilang mga ginawa, magtatanong ka talaga, katulad ni Habakuk. Ngunit sumagot ang Panginoon sa propeta na may inilaan siyang kaparusahan laban sa Juda sa pamamagitan ng bansang Babylon. At nang tanungin naman ni Habakuk kung palalampasin ba ng Diyos ang kasamaan ng Babylonia dahil gagamitin niya itong instrumento ng paghatol sa Juda, ipinahayag ng Diyos na may nakalaan ding kaparusahan para sa kanila sa takdang panahon. Kumbaga, God allowed Babylon to destroy Judah, but that doesn't mean that what God allows, God approved. Mananagot pa din ang Babylon sa kanyang kasamaan. Ayon sa Habakuk chapter 2, verses 3 to 4. Muli, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Isulat mo ito, sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas,
ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya ipinahayag ng propeta sa chapter 3 verse 16, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Ayon nga kay Miroslav Volf, sa kanyang aklat na Exclusion and Embrace, a theological exploration of identity, otherness, and reconciliation, in a world of violence, it would not be worthy of God not to wield the sword. If God were not angry at injustice and deception, and did not make a final end to violence, God would not be worthy of worship. In a world of violence, it would not be worthy of God not to wield the sword. If God were not angry at injustice and deception, and did not make a final end to violence, God would not be worthy of worship. Ang katuruan nga ng kaparusahan sa impyerno, ang tugon sa mga tanong kung nakalusot nga ba ang mga masasama sa kanilang mga ginawa dahil sa namatay na sila bago sila naparusahan dito sa lupa. Ito rin ang tugon sa tanong na bakit sa halip na maghirap, nanagana pa ang mga masasama. Ipinapakita nito na hindi natutulog ang Diyos. Hindi man nagdusa ang mga masama dito sa lupa, haharap naman sila sa kaparusahan doon sa kabilang buhay. Ang katuruan ng impyerno ay patunay ng katarungan ng Diyos. Hindi ito salungat sa pag-ibig at pagkahabag ng Diyos. Katarungan, hindi kahabagan. Ayon pa kay Harwood, the doctrine of hell also provides some degree of hope that at the end of time, God will right the injustices experienced in this life. In this way, hell is God's loving answer to injustice and suffering in this broken world. Kaya hindi salungat sa pag-ibig at sa habag ng Diyos ang katuruan ng eternal conscious torment. At the end of time, God will right the injustices experienced in this life. In this way, hell is God's loving answer to injustice and suffering in this broken world. Kaya, ano pa talaga ang itinuturo ng Biblia? Eternal conscious torment ba? O conditional immortality? Parehong naniniwala ang magkabilang kampo ng eternal conscious torment at ng conditional immortality na walang hanggan ang kaparusahan. Magkaiba lang ang paliwanag sa kung anong kaparusahan ang tinutukoy dito. Ngunit pansinin natin ang ipinahayag na magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Revelation chapter 19 verse 20. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Nabihag ang halimaw, ang Antikristo. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw
at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Pansinin natin na buhay na inihagis ang Antikristo at ang kasama niyang bulaang propeta sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Yun nga lang, ang paliwanag ng conditional immortality, doon sila napahamak ng tuluyan. They were destroyed utterly. Subalit, matapos nito, sa sumunod na kabanata, sinasabing ang dyablo ay kukulong ng 1,000 taon at matapos nito'y pakakawalan mula sa kanyang pagkakabilanggo. Mabibigo ang kaaway sa kanyang huling pagtatangka laban sa Diyos. At ayon sa Revelation chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Sila, hindi lang ang dyablo, kundi ang Antikristo at ang huwad na propeta. Pansinin natin ang sabi pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. At kung itinuturo nga ng Biblia ang conditional immortality, hindi sana ginamit ang salitang pahihirapan, magpakailanman. Hindi ito consistent sa kanilang katuruan na muling mamamatay ang mga hindi mananampalataya sa huling paghuhukom bilang kaparusahan sa kanila at hindi na sila mabubuhay magpakailanman. Hindi lang ito tumutukoy sa finality of judgment, that it is irreversible. Kasi hindi naman talaga matatawag na magpakailanman paghihirap ang sinasabi ng mga nagtuturo ng conditional immortality na muling mamamatay ang mga hindi mananampalataya bilang kahatulan sa kanila. Final ang judgment. Totoo yan. Irreversible. Hindi na mababago. Subalit, tandaan natin ito. Ang sabi, pahihirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Totoo na tinawag sa Biblia na ikalawang kamatayan, ang pagkabulit sa impyerno. Ikalawang kamatayan, second death. Ngunit ang ikalawang kamatayan ay hindi kinakailangang mga hulugan na katapusan ng buhay. Ang ikalawang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi habang panahon na pagkahiwalay sa Diyos. Inaakusahan naman ang mga nagtuturo ng eternal conscious torment na ginagawa daw na nagto-torture ang Diyos. Kaya nga may mga nagbabago ng pananaw at nagiging conditional immortality ang paninindigan. Kasi nga daw, hindi nga torturer ang Lord. Ngunit ayon nga sa theologian na si Michael Bird sa kanyang aklat na Evangelical Theology, a Biblical and Systematic Introduction, hell is about justice, not torture. Hell is about justice, not torture. Tandaan natin na totoong mapagmahal ang Diyos, subalit siya din ay makatarungan. Sabi nga ng isang theologian, Christians hope in Christ's return as the judge. The holy, loving, and just God will answer every form of injustice, whether sexual, financial, physical, or emotional, including the murder of the innocent. God will deal with every injustice in the end, and hell is part of His plan
for establishing justice. God will deal with every injustice in the end, and hell is part of His plan for establishing judgment. Mapagmahal ang Diyos, subalit siya din ay makatarungan. At ang katotohanan ng impyerno ay pagbibigay diin sa katarungan ng Diyos. Kaya ako po naniniwala sa eternal conscious torment at hindi sa conditional immortality. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.